Ang pagkakarinig ko lang pare, parang merong sa kanyang pumaplastic. Di ko lang sure talaga. Bakit nagagawa pa rin nilang sabihin na sell out ka? Ayun yung gusto kong malaman eh. Like, bakit? Nakakatuwa lang kasi nakikita nyo na ibang klase yung mga tao. Like, this is how plastic they are. Parang di ka na pwedeng yung umalis sa comfort zone mo. Hindi ka na pwedeng umalis sa game na nilalaro mo. Doon ka nakilala, doon ka din malalaos. Alam mo yun, yung parang kahapon, hindi ako nasaktan dito dahil sa comment niya. Nasaktan ako dahil sa message niya sa akin. Sino kaya yun? Sino kaya yun pare? And this status is for baiting people. The main point of this is nag-status ako, nag-post ako, explain ko lang po sa inyo. Kasi dati, nung umalis ako, nung hindi ako nag-sign ng ML contract ko guys, I wanted to explore. Like I said, I wanted to try other games. Kung napanood nyo yung isang vlog, alam nyo kung saan banda ako na-depress noon. At bakit nawalan ako ng gana mag-Mobile Legend. And alam nyo yun, ang daming tao na nagsisialisan sa Mobile Legend. And basically, ang daming streamer, content creator na nagsisialisan sa ML and lumilipas sa Firelight. Which is good. Yung potential na itong game na to, kaya niyang sumabay kay Mobile Legend. Kung gusto mo ng tagal ng laro pare, maganda yung Firelight. Kung kunyari, gusto mo maglaro ng matagal, mga 10 minutes, more than 10 minutes, maganda yung Firelight. Pero para sa akin, kapag nagmamadali ka, kung may maikling break ka lang, lunch break, merienda, mas okay pa rin yung Marvel Snap. Halos maximum na siya ng 5 minutes gameplay. So sa isang break mo, makakatatlong game ka, 4 na game ka. And maganda doon, pwede ka makapag 1v1 sa kaibigan mo or kung sino man. MOBA player ka ba? Pag MOBA player ka, then Mobile Legend is a way to go. If, sabi natin, FPS player ka or Battle Royale player ka, then Firelight is one of the best game right now dito sa Philippines. Unique na unique. So, hindi mo siya pwedeng sabihin na copycat to eh. Copycat. Hindi, guys. Hindi siya copycat. Hindi siya copycat, pare. 100% hindi siya copycat. Pero halos kaparehas niya lang yung CODM, PUBG. Sobrang dami niyang kaparehas na halos nag-iiba na lang yung itsura ng game. Pero same pa rin kung paano laruin. So halos wala siyang pinagkaiba. Yung graphics na lang talaga. Hindi yung pinaka-map. Para sa akin lang, main opinion ko yun. Dun sa Firelight. Nagkataon lang na siguro pinopromote niya kasi invested talaga siya or gusto niya talaga maglaro ng Firelight. Pababa yung Mobile Legends, so kailangan niya talaga ng game na tatalunan niya and gusto niyang i-hype bago siya tumalon doon and bago siya magka-contract. Yung mga bagay nila original at self, sipin mo may generator, Jupiter, mga alam niyo yun, may White Dwarf na bagay, like hindi mo yung makikita sa ibang game. Alam niyo yun, binate ko dito yung mga tao sa status ko. Yun, dami nag-comment, daming tao na kasi dati, ako guys, nung hindi ko nasinayin yung kontrata ni ML, nag-stream ako na ibang game. I wanted to explore, nagtry ako CODM, Valorant, and nakikita ko doon yung mga comment na nagko-comment sa akin sa stream ko na wala akong utang na loob sa ML. Ba't ka lumipat ng game? Kupal mo, bayad ka, sell out ka, binabayadan ka na ibang game. Tsaka wala namang problema doon pare kung lumipat siya eh. Platform niya yan, di ba? Walang bayad sa akin si Call of Duty, walang bayad sa akin si Valorant. Pwede, sayang din kasi yung pera pare eh. Kailangan niya rin talaga kumita ng pera eh. Hindi naman libre yung content niya. Thankful ako doon. Alam mo yun. Kasi nakakuha ako ng skin na pinagusto ko. Pero other than that, hindi nila ako binigyan ng cash basis. Okay. At that time, binabayaran pa ata ni, I don't know if may bayad yung mga content creator nun kay Mobile Legend. So, dito kasi sa Pilipinas, bawal ka dito maging variety pare. Ako nagche-chess ako. Nung nag-Marvels na pa ako, nagalit sa akin. Ba't daw ako naglalaro nun? Same kay Doggy. Doon siya malaki sa Mobile Legends. Pag naglaro siya ng iba pare, ibaba siya ng community ng Mobile Legends. Swerte lang ako sa chess. Mas open-minded sila compare sa mga Mobile Legends players. Ang problema kasi, binate niya rin talaga eh. Ngayon, nag-react siya sa pagbe-bait niya. Tapos nasaktan siya. Yun lang yung pinaka naman men. Pero end of the day, platform niya yon, control niya kung anong ipopost niya doon. So wala tayong magagawa. Ang problema lang kasi sa mga ganitong comment guys. Okay. Now, etong status ko na to guys, ginawa ko to. Okay. Sinulat ko to as a viewer, not as a streamer. Pero nagsasawa rin yan si Doggy sa puro ML lang, kahit sino naman magsasawa. Kakasawa talaga pag isa lang yung laro mo pare. Kasi sa Pilipinas, bawal ka mag-variety dito. Pag nag-variety stream ka dito, ibabash ka nung community na binuo mo. Swerte lang talaga pare, sobrang swerte ko lang sa chess na hindi sila ganun. Madaming ibang streamer na tumigil na sa pag-stream kasi natatakot silang
pag nag-stream sila ng iba, hindi i-welcome. Sasabihin na, ba't ka umalis ng ML? Yun nga eh. Mag-ML ka na lang, ML ka na lang ulit, ML ka na lang. Wala kang mapapala dyan, wala kang ano. Yun nga yung problema pare dito eh. Dahil pagod na siya sa Mobile Legend content niya, gusto niya mag-try ng iba, hindi niyo siya binibigyan ng chance. Wala ka man ng utang na loob sa Mobile Legend. Ayun yung napakasakit sa akin na, legit ba to? And now, Farlight came in with a lot of budget, which is super nice. Gusto nilang buuin kaagad yung ecosystem nila na pwede ka dito, hanap buhay. Problema lang kasi sa mga fanbase sa hardcore fanbase ng Mobile Legend is talagang minsan masakit sila magsalita. Hindi yun. Ang pinaka-problema ni Farlight dyan, para sa akin, ang pinaka-problema ni Farlight dyan, mali yung audience na kinukuha niya kasi iba yung MOBA dun sa FPS game. Kung ang kunin nilang streamer is from COD, PUBG, and other mga Valorant ganun, mas mataas yung chance nila na same interest yun. Pero ang kinukuha kasi nila, yung mga galing sa ML streamer. Alam mo yun, ang makukuha lang nila doon pare, is yung mga solid lang talaga nung streamer na yun. Hindi sila makakabuo talaga ng ecosystem kung saan talaga sinundan yung tao na yun. For example, sino ba pinakamalakas ngayon sa FPS? Ang kilala ko dyan, di ko alam kung nag-i-stream pa si Kulot. Yun ang nakilala ko dati, sila Kulot. Ngayon, kung si Kulot sana ang kinuha nila, may sariling fanbase yon na ganun yung content. Bihira yung susundan yung streamer kasi siya yung streamer. Pinapanood yung streamer kasi nilalaro ng streamer na yon yung gusto nilang makitang laro. Yun ang pinaka-problema pare. Mali yung audience na kinukuha nila. Kaya pala nilang duda ako dyan. Supportahan ka kahit lumipat ka na ibang game. Bakit nagagawa pa rin nilang sabihin na sell out ka? Ayun yung gusto kong malaman eh. Like, bakit? Parang di ka na pwedeng yung umalis sa comfort zone mo. Hindi ka na pwedeng... Dito kasi sa Pilipinas, pare, bawal ka nga mag-variety stream, lalo pag sa Facebook ka nag-i-stream. Ngayon, kung sa YouTube ka and Twitch, pwede yan. Pag sa Facebook kasi, to be honest, sobrang toxic talaga dyan ng mga fanbase. Kapag ML ka dyan, umalis ka sa ML, ibabash ka nila. Try mo lumipat sa YouTube. Try mo lumipat sa YouTube, mag-iba ka mag-variety ka doon. Tingin ko mas matatanggap nila yon pare. Umalis sa game na nilalaro mo, doon ka nakilala, doon ka din malalaos. Idol pa rin kasi kahit papaano naman talaga napausbong niya yung ML sa Pilipinas eh. Nire-replicate ko yung sa chess. Nagkataon lang na mas mahirap gawin kasi wala namang kasing ang hirap kasi hindi ka tulad nga ng Farlight. Yung game mismo ang nagbibigay ng suporta sa mga streamer. Ngayon, meron sana tayong chance gawin yun. Susuporta natin yung ibang streamers, sauran kasi sana natin. Pero sa ngayon, medyo malabo pa yung plano na yon. So, maghahanap ako ng ibang way ngayon. Maghahanap tayo ng ibang way para mapadami yung streamer ng chess. Kasi content creator ang kulang sa chess. Now, ito yung pinakamasakit sa akin, guys. Ito yung ito yung tumatak sa akin. Like, super sakit. Hindi ako nasaktan dito dahil sa comment niya. Nasaktan ako dahil sa message niya sa akin. Alam niyo yun? Ito, guys. Si Melvin James Giacago. Oh, okay. Naka-caps lock to lahat. Crazy Doggy. Crazy Doggy, sabi ng laos na ML, ta sa dulo ML pa din yung balik. Nakailang sabi na malalaos ML sa HOK. Putang ina, oo nga no. Parang nakailang lipat na nga to si Doggy. Pero kasi pare, ulitin ko, nagsasawa lang yung tao. Gusto mag-try ng ibang laro. Malalaos na ML, tas sa dulo ML pa din ang balik. Nakailang sabi ka na malalaos ML simula sa HOK, Wild Rift, Farlight, etc. Pero saan pa din bagsak mo pag nalaos yung current game mo? Di ba sa ML, wag bias. Ayun yung sinabi niya sa akin. Now again, hindi niya kasalanan to. Pan-trigger talaga kasi status ko. Pero hindi ko akalain na ganun magaganap. Alam niyo yun. Now, eto yung message niya sa akin, guys. Okay, boss, di patulong po sa kaibigan ko na nasa Cagayan po. Sa Cagayan po siya sa Pamplona. Need niya talaga pera para makatulong magulang niya. Nasa evacuation po sila ngayon sa Cagayan. Plona, sana manotice, boss D. Alam mo yun, like, eto yung masaya sa akin, hindi ako nakatulong sa kanila. Yung comment niya basically, yun ang hirap eh, no? Pag hiningan nga ng tulong tas hindi mo na ibigay pare. Galit na yung tao sa'yo eh. Wala akong pake doon. Pero like, humihingi ka ng tulong, tapos kaya mo mag-comment ng ganun. Oh my God. Pero parang bawal yun, di ba? Parang bawal kang maglabas ng private conversation nang hindi inaalaw ng tao. Parang bawal yun pare. Di ko alam, check nyo na lang din. Message sa akin guys, pero parang sa isip-isip ko,
The heck, man. Pero guys, nung nagka-problema sa Cagayan guys, tumulong po ako doon. Nagbigay ako ng mga goodies. Okay. Now, hindi ko kayang pwedeng tulungan individually. Di pare, convo yun men. Convo yun. Personal chat yun pare. Personal chat yun men. No. Messenger to eh. Ayun lang inano ko, madami siyang message sa akin guys. Pero parang sa isip-isip ko, yung iba kasi, pare, the heck, man. yung iba sa comments yun. Kumbaga public na yun, public siya, public information siya pare. Nagbigay ako ng mga Yung sa Messenger kasi, private information yun. Pasok siguro sa paano yun, Privacy Act. Hindi ko lang sure men. tulungan ko. Pero baka, Dude chess ka na lang, kaya ka nga dude chess eh. Burnout yan, tama. Content creator ka eh, di ka naman personal na talaga saya. Na tigasaya ng mga talangka eh. Totoo yan pare, di talaga nila maiintindihan kasi casual player lang sila. Yung mga streamer eh, doon na umaasa kumikita sa game kaya medyo desperate yung struggles nila. Totoo yan pare. Sa ano lang, sa ano meta yung hate speech eh, sa meta. Sa meta pare. Kaya sa Twitch talaga, pansin nyo halos ganun pa rin yung viewers, hindi bumaba man ng konti. Pero hindi katulad ng sa Facebook. Sa Facebook nakikita nyo nagti 300 viewers ako pag chess. Pag hindi chess, swerte na 50 viewers pare. Sa Twitch, halos walang pagbabago. Kasi nga men, pwede ka mag-variety ng stream pag sa Twitch ka. Pag sa Facebook ka, hindi pwede kasi ibabash ka ng mga tao. Ganun kaganda sa Twitch and ganun ka-toxic sa Facebook. Sobrang isip bata rin kasi ng mga tao sa Facebook. Gusto nilang labanan ka maya't maya. Tapos pag natalo ka, ipopost ka. Okay naman yun. Okay naman yung ganun. Kasi entertainment pa rin yun. Pero kung yun na lang yung ano, kasi yung streamer pare, nag-umpisa yan. Hindi para makapag 1v1 yung streamer sa viewers. Nag-umpisa yun para i-entertain nung streamer yung viewers. Yun talaga yung main concept nun. Ang maganda rin kasi sa chess, alam mo yun, talagang 1v1 talaga siya kahit dati pa. Unlike ML, 5v5 talaga yung pinaka-main niya. Hindi lang burnout ang pinakakalaban ng streamer kung bakit sila lumilipat ng game. Yung game popularity isa yon pare. Nakikita nila na bumababa na yung Mobile Legends. So mas maganda maghanap ka na ng ibang laro bago ka pa sumabay sa paglubog ng ML. Halimbawa, mawalan talaga ng viewers yung ML. Hindi ka nag-invest ng time sa ibang game. May hirapan kang buuin ulit yung community mo. Pangalawa men, yung sahod. Yun nga, may sahod yung Farlight, sa ML, wala. Tapos pangatlo, masarap kasi talaga mag-variety content. Masarap mag-variety content, tapos gusto mo ng bago, gusto ng audience mo ng bago, yung core audience mo talaga, susuportahan ka talaga niyan anytime. Kaya ako men, 1 hour lang ako lagi sa Facebook. After nun, transfer ko na yung mga viewers ko dito sa Twitch. Tapos yun, wala lang, mag-sound trip lang kami, mag-horror game kami, mag-download kaming horror. Si Doggy men, dinaanan niya kasi siya yung pinakamalaking, meron kasing time sa Facebook na siya yung pinakamalaking streamer. Minsan sumisigaw siya na parang sinisigaw niya si Your Next Ninja. Si Ninja kasi yung pinakamalakas nung time na yun, si Twitch. Kasi nag 100,000 viewers siya, live viewers, laban doon kay Marlu kung naalala nyo pare. Every time na umaalis siya sa ML, yung viewership niya pare sobrang baba. Sa ibang tao, pwedeng maramdaman ng ibang tao dyan. Pag dumaan ka sa ganun, nalalaos na siguro ako, ganyan, siguro balik ako sa ML. Hindi ko alam kung yun din ang naramdaman ni Doggy, kung ba't siya nabalik sa ML. Kasi pwede naman niya iwanan yung ML totally eh. Kung wala siyang pakialam sa viewership. Pwede niya iwanan totally yung ML. Pwede siyang di mag-stream ng ML kung totoong nababurnout siya. Kaya yun men, mas maganda talaga yung kapag yung mabuo mo yung variety na na ikaw talaga yung fina-follow, hindi yung game. Kasi mararamdaman mo yun pag ikaw yung fina-follow, hindi yung game. Mararamdaman mo rin kapag yung game yung fina-follow hindi ikaw. So yun lang men, maraming salamat sa mga nanood and see you susunod na video. Paalam.